Hi guys! Good morning! Happy Monday! Ayan, Monday na po tayo may klase at katatapos lang po natin mag-asikaso ng mga estudyante natin. Yung oras po is 7:30 at andun na, hinatid na po yung mga eskwela na samantala si Ronald is naliligo pa. So ayan, kain muna tayo dahil tapos na po tayo mag-asikaso sa mga bata. Nakapaghugas na din po ako. Tas nagsangag po ako kaninang umaga pa kasi kaninang mga 5:30 pa lang kasi marami po kaming bahaw. Yun po yung kinain nila, bali breakfast. Mabuti yun kasi wala kaming ulam. So ayan, natirahan naman po ako ng sinangag pero yung banda dukot. Yan po yung kakainin natin na nagtimpla naman po tayo ng kaping pure kape. Bagay po sa sa sinangag. Si Duday is tulog pa. So kain muna tayo guys. Maagang maaga pa tayo pinapagpawisan sa kaasikaso ng dalawa. Masarap yung dukot ng sinangag. Si Papa Bis nakapag na din, nakapag breakfast. Tayo yung nahuli. Mainit pa yung mainit pa yung kape. Kagabi nandito sila sila May Timang at saka si Kayla. Meron po silang hinatid. Tapos sinasama niya po ako sa ewan kung kailan yung sinulog dito sa Carmen. Kahapon pala doon sa siyudad, Viva Pet Senior. Hindi naman po tayo makapunta-punta doon kasi malayo, tas maraming tao at siguradong traffic. Kaya hindi na lang tayo inimbitahan ni Jing na magpunta doon. Dahil alam niya po yung sitwasyon kung paano. Ang daming tao. Pero kada naman lugar merong sinulog. Yung dito sa amin, iwan ko kung anong pizza yung namin dito. Ganapin yung yung sinulog. Sa Carmen, sabi niya May Timang, sa Sabado ata, hindi ko alam. Kasi saglit lang po na nagpunta dito si May Timang. Meron lang po siyang sadya na importante. Nagulat nga ako kasi walang pasabi na pupunta dito sa bahay. May dala silang papel ni Kayla. Sabi ko, nagsisinsus ba kayo? Nag-i-interview sila para sa sa eskwelahan ni Kayla. Kailangan ni Kayla ng mga requirements. Kukuha siya ng passport kasi flight attendant na yung yung kurso ni Kayla. Kaya kailangan po niya ng passport. Pinapakuha siya. Ang sarap ng sinigang at saka kape. So, ayan guys, tambay muna tayo dito sa likod. Katatapos ko lang pong maglaba. Ayan. Medyo makulimlim po yung panahon namin. Ayan, yung kalangitan is madilim. Dito muna tayo sa likod. Pahangin. Pagkatapos kong kumain kanina, yun, binirahan ko pong maghugas ng sinangagan ko. Tapos maglinis doon sa loob sa extension. Tapos hinunod ko na po yung paglaba.
para po matapos-tapos po yung trabaho natin. Kasi naiilang po talaga ako pag nagblog tas sinasabay ko sa trabaho ko, naiilang po akong magtrabaho. Matagal pong matapos. So, ayun, alas 9 pa lang naman, alas 9:24. Medyo malayo-layo pa yung alas 11 para sundiin si Sia at maghatid ng pagkain ni Chrislyn. So, dito muna tayo sa likod magmuni-muni na ayun, kagigising lang din po ni Duday nandoon sa tindahan. Humingi na po ng gatas. Ayun, nag-ano po siya, na nagdududo na. Yun, wala tayong upload kahapon or content kasi kahapon na po yung kaarawan ni Pete Senior na hindi naman po tayo makapunta ng syudad dahil malayo nga yun. Tapos hindi man po tayo makapagsimba. Nakinig na lang po kami ng mass sa radyo. Halos yung lahat ng bahay dito naka-tune in po sa mass ng ng Cebu City sa ganap po ng Sinulog. Na yun, nakita ko yung post nila, Jing, nandun sila sa sa Sinulog. Gustuhin man natin pong magpunta doon, talagang mahirap dahil yun nga, maraming tao, tapos sakayan, mas marami po yung pasaheros sa araw na yun. So, hintayin na lang po namin na maganapin yun ding Sinulog dito sa lugar namin dahil kada lugar-lugar naman is nag-ano ng sinulog, nag-ano sila, parang naghahanda, iba-iba lang pizza or schedule. So, baka makaano po tayo. Sa Carmen, malayo din po sa Carmen. Kasi iniimbitahan po kami ni May Timang na magpunta ng Sinulog sa Carmen. Mahirap kasi paggamit lahat, walang sasakyan. Tapos siyempre puro halos gusto pumunta. Yung lang gusto kong ako lang po yung magpunta doon. Alam niyo naman pag maraming tao, tas kung kasama yung mga bata, agoy nako, yung bulsa mo is mabubutas kasi sasama lahat. So ngayon, ito muna tayo sa likod, hintayin po natin yung oras na sunduin si Sia, tapos maghatid ng pagkain. Meron naman po tayong sinaing na, hindi naman ako magluluto ng ulam dahil bibili lang po tayo ng ulam na para kay Chrislyn, tapos para sa dalawa kay Papa Pits. Ako hindi naman, pag nakakain na po ako sa umaga, hindi na tayo kakain ng tanghali. Minsan hindi pa kumakain ng panihapon or kinabukasan pa, hindi pa rin kumakain. Yung kakain lang po tayo pag nakaramdam na po ng gutom. Nandito si Alrich, nag-chat, punta daw lang po siya muna dito. Punta lang muna daw siya dito kasi walang daw signal doon sa bukid. Pumasok siya, pagdating niya po dyan sa sa pinagtatrabahoan ni Carl, may wifi. Ngayon lang po niya nalaman na wala silang klase ngayon. Kasi sa Carmen po nag-aaral si Alrich. Kaya ayun, sabi niya, maghihintay naman po yan kay Carl hanggang na lumabas mayang hapon. So sabi niya magtatambay lang muna siya dito sa bahay. Timing naman nandito pa si Sansan. Iwan ko kung alis ngayon si Sansan. Hindi ko alam kung may klase si Sansan or kasi practice po sila ng practice. Pag ganyan, merong activities na nagaganap po,
Halimbawa, sinulog. Tapos ngayon, malapit na pong mag-February. Malapit na po yung pista ng Katmon. So, banda po sila. Meron po silang tinutugtog. Merong mga competition, ganun. Kaya, hindi naman po ako nagtatanong-tanong kung may klase o siya wala. Nalalaman ko lang naman po kung may klase po siya dahil hinahanda po niya yung uniform niya, ipapaplansya. Yung unang linggo, mayroon pa akong plinansya na uniform niya, hindi naman po niya nasuot dahil nagsisibilyan lang nga siya dahil practice. So ngayon, Lunes, hindi kumikilos. So, ibig sabihin, wala silang klase. Kung umalis man siya, mga mamaya-maya pa, yun, practice. May practice sila. Malalaman man natin pag umalis siya dahil magpapatid. Sabihin, magpatid po siya sa school nila. So, ayan. Masarap po yung hangin dahil nagpawisan po tayo. Yung pawis natin parang malamig po. Lumalabas na pawis natin parang malamig po sa pakiramdam. Kasi kagabi, ulang na naman po tayo ng tulog. Nauna po ako sa kanilang natulog. Tapos, merong naggumigising sa akin. Mihingi ng katul. Pagdilat ko si Christian. Tapos, pagtingin ko sa oras is madaling araw, mga 1:30. Ganun. So, hindi na ako nakakatulog pag ganyan. Hindi na ako nakakabalik pagtulog. Nakapikit nga yung mata ko. Pero, yung oras na lang yung binabantayan ko. Pagkamayat-maya, kasi pinatay ko yung ilaw namin sa labas dahil maliwanag yung buwan. Dahil yung buwan nagpapakita ng mga banda alas 10 ng gabi or alas 11. So, hanggang sa madaling araw, maliwanag po. Di mga pagkagising sa akin ni Christian, pinatay ko 1:30. Tapos pagbukas ko ng pintuan namin, lumabas ako, nag-CR, nagwiwi. Tingin ko kay Papa Bits, gising pa, nagsisilpon. So, hindi ko lang siya kinibo. Tapos siga ako ulit. Mga banda alas 2:30. Ginising, medyo napaidlip na po. Gisingin naman ako, Papa Bits. Dak, ko bakit? Pinatay mo ba ko na yung ilaw? Sabi ko, oo. Kakaistorbo naman kayo sa pagtulog nyo. O pagtulog ko. Ba't gising po kayo ng gising? Tapos yun, hindi na pa ako nakatulog uli. Na hanggang sa rinig ko na lang yung alarm ng cellphone ko. Alas 4:30. So, bumangon na lang po ako. Nagsaing, nagsangag, yun. Tapos, may hugasan naman na natira. Hinugasan ko, nagwalis. Yun, pag alas 6, ginising ko na si Chrislyn at si Sia para kumain. Tapos maligo. Tapos bumili po ako ng suyod kagabi dahil yung suyod namin dito nawala. Sila Rosan lang po yung gumagamit nung nandito. Tinanong ko si Rosan kung saan nilagay ang suyod. Sabi niya baka sa tindahan, baka doon sa kwarto ni Kuya Jing niya. Tapos yun, hindi ko naman nakita. So, bumili na lang po ako ng bago. Kasi para masuyudan yung dalawa. Dahil pag hindi nasusuyudan, yun, umaatake yung mga kuto. Hindi naman po as in marami kasi gusto ko lang po na kada pinaliliguan sinusuyudan. Kasi mas mabuti yung mabasa yung buhok na sinusuyod kasi nadadala talaga yung kuto at saka mga lisa. Yun, kanina nasuyudan ko, merong 1, 2, si Sia 2, 2, si Chrislyn 3. So yun. Tapos napakagaan. Tapos yung ulo ko parang makati na rin, kumakati. Pag sinusuyudan ko sila, kumakati. Kung mamaya pag maligo ako, mag-operation din ako. Kaya ayun, pagkatapos asikaso ka sa kanila, ginising ko si Ronald at si Christian, mga alas 6 pa din, para magkasabay-sabay na po sila.
umalis dahil yun nga naka-biometric na sila sila Ronald Christian, kinakailangan na na din silang gumising maaga. Hindi na yung lang po sila sa kanilang oras. Sila po yung ano ba sa Tagalog tong sila lang yung kung anong gustong oras na halimbawa alas 7 gigising na sila, kakain, magkakape, siyempre yung oras lalakad hanggang sa maabutan na po sila ng alas 8. O kanina sabay-sabay silang umalis, tinignan ko yung oras alas 7:30, kaalis na sila lahat. So maaga pa, hindi yung sila po yung nag-aano ng oras nila. Sila yung, kung baga sa waray, sila yung nagbubuot. Parang sila po yung mayor. Ngayon, inanuhan na po sila ng nila. Mayor din na kailangan pag pasok, naka-biometric. Tas paglabas din, biometric. Walang lusot na. At sa kabibisi natin, hindi natin namalayan po na nag-chat pala yung mama ni Duday. Kasi kagabi nag-video call yung mama ni Duday. Usap sila. Tapos naririnig ko na sabi niya, Duday, kailan ka uwi? Tapos sabi ng mama ni Duday na, sabi ni Mama Dax, hanggang 2 weeks ka lang dyan. Chinat pa ako, Mama Dax, kailan uwi si Duday? Yun, sinagot ko siya. Sabi ko, hintayin pa ni Duday yung birthday ni siya, January 27. Tapos, baka mga katapusan ngayong January, uwi na si Duday. Hintayin lang po yung sahod ni Ronald. Mga siguro February 1 na yun kasi Sabado 31. Sabado 31. Baka mga February to, Sabado. Kasi sa Sabado may trabaho pa sila, half day, pwede po silang sumakay sa gabi para pagka umaga nandoon na sila sa Tacloban. So yun, uwi na si Duday, mga ilang araw na lang po siya dito. Talagang magiging tahimik na yung bahay kasi si Duday lang po yung nakakaingay. Paggabi, naku, halakhak ni Duday yung naririnig mo. Naglalaro pa sila ni Sia. Tapos hindi ko pa na yung reply ng mama ni Duday kung ano. Pero yun ang mga katapusan or pitsan, mga February pa, first week ng February, uwi na po si Duday. Yan, medyo po yung panahon, makulimlim pero maalinsangan po. Dito ko na lahat sa likod ilinagay ko yung mga hinanger ko para hindi doon sa daanan, makailang. Tapos dito naman po nakapokus talaga yung sikat ng araw maghapon, kaya maghapon tuyo po yung tuyo po yung mga nilabhan natin kahit hindi i-dryer. Yung maliliit lang po yung i-dryer ko, ayan, ito lang po yung i-dryer ko, tas yung kumot ni Ronald kasi mabigat, tas para magamit kaagad, baka di kayanin ng init ng araw yung kumot na patuyuin. Tas ito, tayo din sa pupo, lipat tayo tapos magkulik ng baul. Nihintay ko yung chat din ni Jing kung kailan pupunta doon sa Compostela para rehistrohin yung motor, kasi hindi pa talaga na-rehistro yung motor. Nabibisi pa naman si Jing, marami po silang activities. Yun nga, nag-champion sila, 3 po yung nila.
Tatlo po yung kanilang napanalunan. Shout out nga pala dyan kay Ramil Morelio ng Fisherman. Nakita ko po sa isang upload ko na meron pong nagpapa-shout out na si Ramil Morelio from Fisherman San Jose, Tacloban City. Shout out po. Salamat sa panonood at napunta ka sa sa vlog ko. Kumusta na po yung mga taga Fisherman? Shout out sa mga Fisherman. Kailan ba yung parang nagpista na sa Fisherman. January 15 yata yung parang lang January 15 yata yung pista sa Fisherman na doon nakatira yung kapatid noon ni Papa Bits sa Fisherman nung hindi pa nagyuyulanda. Pero ngayon sa na po sila sa Ridgeview, sa mga pabahay sa Ridgeview po sila nakatira ngayon. Tatlong kapatid ni Papa Bits. Kasi na-wash out po yung Fisherman noong time ng Yolanda. Oo nga, parang nagpista na. Init. Shout out sa mga taga Fisherman. Napakatahimik po ang buong kapaligiran. Yan. Dahil may pasok. Tas kahapon talaga kada bahay-bahay kahit hanggang doon sa labas sa highway, sa labas yung maririnig mo tugtog ng sinulog na dito naman is hindi makapagpatugtog si Papa Bits dahil halos paro-pareho na yung tugtog. Kaya ayun, nag-tune in na lang po kami sa mas ng siyudad, mas ng sinulog sa Santo Niño Church. Nakibiba Pet Senior po tayo hanggang maghapon yun kasi may first mass, second mass, tapos hapon may mass din. So tune in lang muna kami, nag-tune in. Sana hindi umulan. Kahit ganito lang yung panahon, pwede na. At madamo na naman po sa likod namin. Hindi naman po kami makapaglinis-linis dyan sa Babwer dahil wala na ngang dadaanan. Iwang po ba't inano nila. Madamo na po yung tapat ng bintana doon sa kwarto ni Jing. Tapos doon sa may CR, marami na po yung gumagapang na damo. Hindi naman natin po mahugot-hugot yan. Pasok ka pa doon sa nila, sa gate. Ka pa, magpapaalam. Mahihiya naman yun pag sabihin na papasok po ako dahil maglilinis po ako doon sa namin, sa likod sa tapat ng namin, bintana. Yan, matataas na naman yung yung mga damo. Matataas na naman ang mga damo dyan sa likod. Yan kasi may barbed wire na. Hindi na tayo makakapasok doon. Yan, nilagyan na po ng sara yung daanan natin dito.
Madamo na talaga doon sa likod. Paano ba malilinisan yun? Ayan po. Madamo na talaga. Nakadikit na sa sa dingding ng CR, sa dingding ng bintana. Paano po yan natin? Makukuha. Inakasarado talaga. Kahit nga dito yan, may barbwire. Talagang tinahi ng barbwire na hindi na po mabingat. Dadaanan na yan ng bitin. Yan, malaki na naman. Mataas na yung damo. Hindi naman nag-grass cutter yung dyan. Yung caretaker. Dito, nakukuhaan kasi naabot. Yung doon talaga sa tapat ng bintana, hindi. Mabuti pa dito sa katabi. Hindi mataas yung damo. Dahil nagagabasan namin. Hindi naman natin maabot-abot dyan. Yan ang naproproblemahan namin. Kaya hindi namin nabubuksan masyado yung bintana namin banda doon dahil pumapasok yung mga kung ano-anong mga langgam. Tapos yung lamok. Paggabi maraming lamok. Meron po tayong napansin dito. Marami na naman pong mga lawa-lawa. Yan, linagyan muna natin ng handle yung walis natin. Para maabot. Kasi paggabi, klarong-klaro yan, mga bahay ng ng lawa-lawa, ng gagamba. Nakakaya sa madlang people, pag maraming lawa-lawa yung bahay, kasi sasabihin parang haunted house. Mga langgam kasi. Madaling makagawa ng bahay nila. Langgam kayo. Pagagamba.
sa loob. Marami na naman. Sige. Aabutin ko kayo. Kahit ano kayo kataas. Abutin ko kayo. Alas 11 na guys. Ayan, papunta na po kami sa eskwelahan. Tapos doon dumaan sila Papa Beats. Kasi maputik pa dito. Medyo maputik. Tingnan, tuyo. Pero pag inaano yung motor, ayan. Nalulubog yung gulong. Excited si Duday. Makakamiss talaga pag makauwi si Duday. Yan. Tumatawa lang. Sama-sama lang si Duday kahit saan. Yan, tingnan nyo yung suot. Sa Ate Sia, yan, yan. Sa Ate Sia, wow! Wow, wow, wow! Kasama si ayan, nandito na pala si Ate Sia sa ano, sa upuan ng guard. Naghihintay na pala siya. Tapos ngayon, maghahatid muna siya ng pagkain ni ate. Ano to kay ate ha? Sasama si Duday doon pagpunta kay Chrislyn. Ewan ko kung anong ganap ngayon ng mga teacher dyan sa ano, sa gym. Yan, puro sila papunta doon. Yan. Tapos yung music nila is ano din, sinulog din. Ayan, naunang nakabalik si Duday. Yung ate niya nahuli. Iwan ko na saan yung ate niya. Siguro hinahanap pa siya. Ay, nandito na din po si ano, si Sia. Ayan, inaayos ko po yung gamit ni Sia dahil yung mga chick niya, ayan, napupusok. Naon naman ni Duday. Naon naman ni Duday pagbalik. Ha? Tubig. Tubig. Luhaw ka? Iniwan daw siya ni Duday. Iniwan. Tumboy. Tumboy? Hayaan mo yan. Yung tumboy. O, naghahalo-halo na yung mga ano mo dito. Ano ito? Ansiran? Ha? Assignment? Plus plus. Sige, sa bahay na. Hala! Tara na. Tara, dali. Dandahan. Pumalit na. Nandun na kay Papa Beach yung ulam. Bili daw kami ng ulam. Ha? Oo. Oo. Inay. Oh. Tindahan. Ha? Ice cream ato sa ko ba na ice cream? Ha? Diri na kita mapalit. Ha? Yung cornito, mamaya na. Ha? Mamaya na dahil di natin dala yung pera. Mamaya na. Sinasakay na. Sakay na.
daw kami ng ice cream. Ang cornito. Hindi natin dala yung pira. Ha? Si kayo lang magpunta doon. Ha? Ayan, pupunta muna doon sila sa grocery. Dito lang po ako maghihintay. Bibili muna sila ng cornito. Request ni Duday. Ayaw niya yung tag 5 pesos na ice cream. Para sa kanilang tatlo lang. Huwag na lang tayo. Dito na lang po tayo maghintay sa kanila. Tatawid lang po tayo, guys. Marami pang dumadaan na sasakyan. Yan, pwede tayong tumawid. Kasi nag-stop yung bus. Maraming sasakay. Matulin yung ibang motorista magpatakbo. Wala pa sila. Yan, nakakornito na. Nagpaka-cornito. Yan si Duday. May ulam, may cornito. Pati si Papa Beats. Tingnan nyo. Agoy, Ginoo ko. Nagpaano na lang po tayo sa kanila. Sura ito, sura. Yan. Nakakornito, uy. Wala nang damit. Ha? Amo nga ni. Tagusan natdog. Balat na lang yung sa atin, guys. Balat. Dali, matutunaw na. Dali, matutunaw. Lang damit si Sia. Wala pang damit si Sia. Hindi pa nakagdamit. Yummy, yummy. No, husband. Entah tumnahong. Rasa? 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 Daw. Sige. Hinay. Nalaga. Mga ayos, oh. Mga ayos yung sinusundo. Saka nagsusundo.
Yan, nahuli si Duday kumain. Yung ate siyan niya tapos na. Sina, dali. Singkain, guys. Sabi no, kain, guys. Sina, singkain, guys. Nalilas po kami ng kamera. Malapit nang umuwi si Duday. Pinapauwi na siya ng mama niya. Sabi ni Duday guys, uuwi na daw siya. Uwi na ikaw? Ha? Bakit? Wala. Hindi na kami bibili ng ice cream. Ha? Kung wala ka na. Ha? Na. Natuok lagi kami. Na. Kanina ka lang. Oh. Pag iluwa sina. Kaya na. Ha? Sinadali na para matapos na. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Baka mahukuan na ito. Sina. Ayun mo. Didi. Kumain ka mainom, Didi? Malayo pa. Hmm? Malayo pa. Sina. Kain na. Para matapos. Para matapos na pagkain si Duday kasi matutulog na naman para lumaki. Tapos na pala ako. Oh, tapos ka na kumaturog. Tapos na. Tapos na daw siya matulog kasi late naman po siya nagising. Tanghali na. Sino? Ang papa. Ay mo papa. Oo. Nagwo-work papa para may gatas katas diaper. Nagabo pa yun? Oo, gabi para mauli. Ay, iba. Mm. Makagalag? Diri. Mauli ito di balay. Say hi guys. Hi guys. Kumusta po kayo? Ito kakain po ako. Nagak. Sina? Wala na ako mata. Wala ka na mata. May na pa man ito mata. Wala na. Oh, wala daw. Adi man. ano ang English sa cheese? Chismosa. Wow. English daw ng cheese. Sabi ni Sia Chismosa. Chismosa ka kami. Oy! Assignment muna. Assignment ni Sia. Additional. Yan, naka-answer na po siya. Tinignan ko yung answer niya. 5+2. Yung nakalagay is 8. Yung nakalagay, puro 8. Bakit 8? Sabi ko sa kanya. Kaya pinagbilang ko siya sa sa kamay niya. Tapos ito naman, pinahahanap yung W, letter W sa linya. Pinahahanap yung W, tapos pinapasirkulan. Sige, kaya mo yan. Oh, tingnan mo. Yung maliit at saka malaki na W. Ay, paru-paru lang naman. Letter W. Circle it. Oh. Tingnan mo yung W dyan, kung nasaan. Oh. Bakit dalawa yung sinirkulan mo? Dalawa ba?
W. Hindi. Yung, Malaki? oo, malaki, malaki, maliit. Man, ganyan. Pag magkadikit. Instruction: look for the upper and lower case letter W big and W small and circle it. Pag ganito lang siguro magkadikit. Magkadikit. Sige. Dikit. It's direct W. Tingnan mong mabuti. Tingnan mo mabuti lahat ng linya. Waraya pa this. Kung merong Waraya pa this.